Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Pagdiriwang ng ika-66 na araw ng Cotabato, formal na pinasimulan ng Alcalde Bruce Matabala. Bandera Headlines. Sa angguniang panglungsod ng Cotabato, pinagtibay ang isang ordinansa sa paglalaan ng pondo para sa one-time gratuity pay sa mga contract of service at mga job orders employee ng lokal na pamahalaang lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Tatlong biktima ng salvage naiuwi na sa kanilang mga pamilya sa Kalatagan, Batangas na pinatay sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Pag-apaw ng tubig sa Dimapati Pumping Station and Treatment Planting ang posibleng magresulta ng low water pressure to no water dahil sa nasabing pagbaha. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayong Martes, ikatlong araw sa buwan ng Hunyo taong 2025. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Herverola at ang programang ito ay inyong napapakinggan sa 105.3 DX JNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon, hatid ni Maguindanao Sky Cable at nasusubaybayan sa social media sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato at ito ang programang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga usapin, ika-66 na anibersaryo o pagkakatatag ng lungsod ng Cotabato, formal ng pinasinimula ng alkalde ng lungsod, Bruce Matabala. Ang detalye ihahatid ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Opisyal nang binuksan ang pagsisimula ng paggunita ng month-long celebration ng 66th araw ng Cotabato kahapon, araw ng Lunes, June 2. Pinangunahan ito ni Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw kung saan kanya nang pinalo ang gong hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon. Kasabay ng opisyal na pagsisimula ng 66th araw ng Cotabato ay isa-isa ring ipinakilala sa publiko ang 14 na naggagandahan na kandidato ng Mutya ng Cotabato 2025. 66th araw ng Cotabato celebration is very special to me, except for the fact that it also makes me lonely that this is going to be the first araw ng Cotabato celebration that my wife is not present. No, dati siya kasi yung honorary chairwoman ng araw ng Mutya ng Cotabato. So, ngayon mahirap pa lang mag-celebrate ng araw ng Cotabato ng single. No? Hindi ko naman pwedeng sabihin na, ay, ang saya ko, ang gaganda ng mga kandidata ngayon, mas matatanda pa yung mga anak ko sa kanila. Anyway, ang dami-dami natin naka-line up na activities ngayon. Like I told you, this is going to be a very special celebration because, one, this is also our way, my administration's way of thanking the city of Cotabato for giving us a landslide victory in the May 12, 2025 elections. Pasasalamat na rin natin ito, and that's why if you will see
our lineup of sports activities have very big cash prizes. This is the first time that Cotabato City will be hosting an open invitational national basketball tournament with a grand prize of 500,000 pesos. And then, ngayong taon din lang tayo magse-celebrate ng Mutia na, nako, gusto yata maglaro ng mga bata. Sige po, bye-bye. Yung ating Mutia ng Cotabato, there was a lot of back and forth discussing kung kinakailangan ba talagang Catriona Gray yung ating magiging host. No, pero in the end, they prevailed because even my friends in Manila volunteered to come here. May grupo kasi kami sa Manila na ang tawag BM and Friends. Mula nung first term ko as councilor, kasama ko na ito sila, mga artistang naging konsehal, yung iba vice mayor, yung iba mayor. Meron kaming grupo sa Manila. There's only a very small group. Tapos nag-suggest sila na, Bruce, baka this time, second term mo na, pupunta na talaga kami ng Cotabato. So Jong Hilario and the Street Boys volunteered to perform for the Araw ng Cotabato. Volunteered po, hindi tayo magbabayad sa kanila ng kahit na magkano. James Shap also said he is coming on the 19th, but because of a game for PBA, baka dumating siya doon na sa mga ating basketball games. And then, of course, alam naman nating lahat na merong isang GMA artist in the name of John Vic de Guzman who will be serenading our candidates for this year's Mutia. Hindi ko alam kung sino may mga TV dito kasi kami wala kaming TV sa bahay. So nakilala ko lang siya kasi magbabarkada kami sa Manila. Hindi ko alam na artista siya. And ang pinaka, hindi na surprise syempre, palakpakan naman natin dahil pumayag si Catriona Gray to be the host of this year's Mutia ng Cotabato. Hindi ko alam kung ilang LGUs na ang napuntahan niya to be the host, but we are very lucky na ang isang dating Miss Universe, nag-host na ng Miss Universe, will be hosting this year's Mutia ng Cotabato. Now for the question, bakit kailangan pang may Mutia? Nasa Bangsamoro region na tayo. You know, Cotabato City is made up of diverse cultures, diverse religions. So we have Muslims, we have Christians, we have IPs, and we have Chinese community. Kinakailangan ang serbisyo talaga natin para sa lahat. We are not staging our Mutia ng Cotabato just to display our women to the public. The real intention is to show the world that not only do we have beautiful women, but we also have talented and intellectual Cotabateñas. So palakpakan natin yung mga kandidata ng Mutia ng Cotabato. I made an assurance last year that there's not going to be any display of body. No? Ibig sabihin, walang swimsuit competition. Wala rin yung kinatatakutan nilang baka may mag-two-piece. No? Lalong hindi pwede yun. So wala po tayong swimsuit competition. Of course, our beautiful ladies will be wearing dresses that some people might find disturbing or inappropriate, but that's what pageant is all about. I am not in defense of the search for Mutia ng Cotabato, but this is something that has become a historic event every time we celebrate Araw ng Cotabato. So I hope that our public will understand that we are doing this as one of the highlights of the Araw ng Cotabato celebration because we will be forever etched in history for being the only administration who does not like a very good show like the Mutia ng Cotabato. So wag po kayong mag-alala. Hanggat ako ang mayor, itutuloy-tuloy po natin ito with an assurance to the public na walang kabastusan at walang pambababa. No? Hindi natin ibababa yung kalidad ng babae sa Cotabato City regardless of their religion, regardless of their tribe, or regardless of their beliefs. So sa inyo pong lahat, let us enjoy the celebration. After this opening program, we are going to open the pinakaantay ng lahat na trade fair para sa lahat. Ano ba title ng trade fair nyo ngayon? Ganon din, trade fair para sa lahat. Well, para sa lahat is not only a slogan now in Cotabato City. It is our way of serving our people because we want to make sure that whether they support us or not, they are part of the party where I belong
they are welcome to help us in Cotabato City. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang usapin na may kaugnayan pa rin sa pagdiriwang ng ika-66 na araw ng Cotabato. Pinangunahan ng Alkalde Bruce Matabalaw ang nasabing pagbubukas ng trade fair, kung saan isa ito sa mga highlights ng nasabing selebrasyon. Ang detalye ay babalita ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Kasabay ng opening salvo ng month-long celebration ng 66th araw ng Cotabato, ay binuksan na rin sa publiko ang trade fair para sa lahat na matatagpuan sa People's Palace Ground, Cotabato City. Pinangunahan ito ni Mayor Bruce Matabalaw ang formal na pagbubukas ng trade fair kasama ang Cotabato City LGU Department Heads. Ang trade fair ay isang paraan upang mas lalo pang pag-usbungin ang ekonomiya sa lungsod. Sa isang mensahe ng Alkalde Bruce Matabalaw, inaanyayahan ito ang lahat ng Cotabateños na pumunta sa trade fair para sa lahat na matatagpuan sa People's Palace Grounds, Cotabato City, at bukas ito araw-araw mula alas 3 ng hapon. Sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating trade fair para sa lahat, not only during the araw ng Cotabato celebration, but all throughout the year. We are, I think, holding a minimum of trade fairs every year. We are hoping to do more because we have a covered facility in the back of the People's Palace which we can utilize as our regular trade fair center. Ito, babalik na lang natin to sa parkingan, no? But for this year's celebration, and I think up to the celebration of the Sharif Kabutsuan Festival, we will be using this area for our trade fair. So I am looking at the booths right now. Mas kompleto siya kaysa nung last na nag-open tayo, di ba? And we hope to be able to do better each year or each time we do our trade fair. Alam ba ninyo, magkano yung income natin last year? 12 million. Yeah. We were able to collect, dapat palakpakan nyo to. Our income was 12 million pesos plus. No, ang sinundan yan, 4 million lang. 4, 10, and then 12. So, sana maging 14 ngayon o baka mas malaki pa. So that we will be inspired to do more for our beloved Cotabateños. Muli sa inyong lahat, gusto ko manghabaan to pero gusto ko na mag-videoke. Maraming salamat sa inyo. Welcome to our trade fair para sa lahat. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, sa Sangguniang Panglungsod ng Cotabato nagpasa ng ordinansa hinggil sa paglalaan ng pondo para sa one-time gratuity pay sa mga contract of service at job order workers ng lokal na pamahalaang lungsod. Highlights ng ika-152 regular na sesyon ng ika-17 Sangguniang Panglungsod. Ngayong araw ng Martes ang pag-aproba sa ordinansa na may kaugnayan sa pondo na nagkakahalaga ng 23,408,000 na kukunin mula sa Unappropriated Balance General Fund para sa calendar year 2024. Ito ay para pondohan ang pagbibigay ng one-time gratuity pay sa Contract of Service o COS at Job Order Workers ng City Government sa fiscal year 2024. Aprobado na rin ang sanggunian ng resolusyon o nag-autorista na mapasama ang one-time gratuity pay ng Contract of Service at Job Order Workers ng City Government para sa fiscal year 2024 na nagkakahalaga ng nasabing Annual Investment Program o AIE para sa calendar 2025. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, naiuwi na sa kani-kanila mga pamilya sa Calatagan, Batangas ang labi ng mga 3 negosyante na pinatay
o pinaniniwalaang na-salvage sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Dumating kagabi June 2 ang bangkay ni John Luis Agquis Olarte, 22 taong gulang, sa kanilang bahay sa Poblasyon 3, Calatagan, Batangas. Labis ang hinagpis ng pamilya sa kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Matatandaan itong May 11, taong kasalukuyan nawala matapos mag-deliver umano ng camping sa nasabing lugar sina John Luis Olarte at Jerry Aducon Olarte at isang Ronald Rabino Alumo na pawang taga Batangas. Patay na nang sila ay natagpuan noong May 30 na inilibing sa rubber plantation sa nasabing lugar. May persons of interest na rin ang mga pulis sa pumatay sa mga biktima at posibleng pagnanakaw ang motibo ng mga sospek dahil abot umano sa 1 milyon ang halaga ng camping na naideliver ng mga biktima. Si John Luis ay nakatakdang ilibing sa June 6 sa Calatagan Public Cemetery. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, pag-apaw ng tubig sa Dimapatoy Pumping Plant Station and Treatment Plant posibleng magresulta sa low water pressure to no water dahil sa nasabing pagbaha sa nasabing ilog. Ipinapaalam ng Metro Cotabato Water District sa ganap na alas 4 ngayong hapon ay nag-reduce ang pumping ng Dimapatoy Station sa bayan ng Maguindanao del Norte, Cerrato Orinsinswat dahil sa heavy turbidity sa Dimapatoy River source dulot ng malakas na ulan nitong mga nagdaang araw. Patuloy naman ang pinaalalahanan ng nasabing ahensya ang mga concessionaries na ugaliing mag-impact ng tubig upang magamit sa mga panahong tulad nito. Bandera Reports Afternoon Edition. At para naman sa ating public advisory ngayong araw ng Martes, mula sa pamunuan ng Notre Dame Village National High School na magsasagawa ng kanilang Brigada Eskwela. Nananawagan ito sa lahat ng mga stakeholders, parents, alumni, and community members na makiisa sa kanilang Brigada Eskwela na may temang sama-sama sa bayang bumabasa na magsisimula sa ika-6 na araw ngayong buwan ng Hunyo hanggang sa ika-13 araw. Umaasa ang paaralan sa pagkikipagtulungan ng nasabing komunidad, mga magulang at mga kabataan para sa pagbubukas ng taunang eskwela. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Martes, 3 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balat.